Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So mga kapwa ko Virgos, kung nyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest, yun po ibang impormasyon para po sa mga kapwa pa natin Virgo yan. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today. Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa ating spirit guides. Okay? So mga kapwa ko Virgo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Virgo po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you mga kapwa ko Virgo for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the World card. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Swords. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Knight of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. Lovely. Napakaganda nito. In the area of your near future, meron kang the Emperor card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the King of Cups. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, meron kang Knight of Wands. Beautiful. Wow, dalawang knights na yun dito. It's all about your movement. Napakaganda. Ang tawag ito, advancement. May advancement, kumbaga, ngayong linggong ito. Okay? In the area of your divine messages, meron po kayong wow, 10 of cups. At ang outcome mo for the week, ito yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? Meron po kayong chariot card. Beautiful, beautiful, beautiful. May pag-abante po. Some of you, merong hinihintay na mga nakabinben, may mga hinihintay na mga old projects or old contracts or mga nakabinbin na mga papeles o usapin o mga nakabitin, kumbaga. And you feel like, kailan ko ba makukuha yon? Huwag po kayo mag-alala. Everything is moving quickly this time. May umaandar na, makakakuha ka na ng development, makakakuha ka na ng sagot o kaya ng clarity and then updates. Okay? Some of you, marami po kayong inaasikaso and you feel like, may mahihita pa ba ako doon? May makukuha pa ba ako doon? Your spirit guides are telling you, may aandar na this time. So, some of you talagang may mga delay, may mga hinintay, may mga nawala na ng pag-asa. Pero kitang-kita ko rito, you are now ready for something new or for the continuation of something. Okay? Especially po with the armor here telling you ready ka na sumabak o lumaban o humakbang, no? And your spirit guides, the ancestors, the universe, the constellations are really here protecting and giving you blessings. May basbas ka moving forward. Kaya ang sabi sa iyo ng spirit guides mo this time, continue moving forward. Huwag laging paatras. Okay? Nakita ko rito, napakaliwanag ng mga magaganap sa inyo this week moving forward. Kaya ito, kailangan productive ka, masipag ka, palaban ka, and also malakas yung pananalig sa iyo na, makakaya ko to, makukuha ko to. Okay? So, moving forward is your bala this time. Okay? At the center, napakaganda, you have the world card. This week will mark the conclusion of something. Okay? Merong pagkatapos. Nakita ko yung pagkatapos ng isang bagay. Halimbawa, napagod ka sa isang bagay, naghahanap ka ng parang kompletong solusyon sa isang bagay, especially po pagdating sa inyong pera. Full moon is in Aries on October 6. Simulang-simula ng reading natin October 6. So ano ibig sabihin yan para sa ating mga Virgo? So, pagdating po sa financial ninyo, on your financial matter, merong conclusion na dyan. Halimbawa, mababayaran na yung utang, makukompleto na yung hinuhulugan, meron ka na makukuhang pera, panimula sa capital for a new thing, no? May conclusion, may pagkatapos na isang mahirap na cycle na dinanas mo na itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Some of you, nakita ko rin dito, merong finishing a major project. Talaga namang successful outcome. Especially, affecting your current energy is the King of Pentacles here. Talagang success. Nandito na. Yung parang tying the red ribbon. Parang getting to that finish line, getting to that threshold, kumbaga.
Kitang-kita ko rin dito na handang-handa ka ng tumulay sa bago kasi mahatapos mo na eh, makukumpleto mo na eh. Meron ng happily ever after kumbaga eh. And this time around, after this week, kitang-kita ko yung movement mo to another phase of your life. Parang meron kang bagong project, meron kang bagong kontrata, especially po in your career, no, victorious po kayo. Especially here, this winning card. Winning card ito. Nasa baba pa niya, si Ten of Cups. Talagang fortune after difficulty. Nanggaling ka sa hirap, sa kayod, sa pagod, merong bagong papasok na magdudulot sa iyo ng tagumpay. Okay? Victorious sa isang competitive na sitwasyon. Parang naglalaban-laban kayo o marami kang kaagaw or marami kang kakompetensya. Parang lahat kayo vying for a same position or vying to be picked, vying to be suggested or matanggap. Parang ganyan. So, parang reigning supreme ka dito. So, meron kayong mga bagong opportunity that will rise from new contracts or new circle. Yes, new circle, mga bagong tao, mga bagong gagalawan mo, bagong pupuntahan mo. Maaring nandoon yung mga bagong oportunidad. Some of you talagang the world, literal, talagang babiyahe from a different place, a different country, a different industry, a different career. May paggalaw sa'yo. You're now in the middle of transition, kumbaga. Nanggaling tayo sa September, ang ating season, September Virgos dyan, and August Virgos, no? Nagkaroon tayo ng dalawang eclipse dyan, solar and lunar eclipse. So, yun yung mga panahon na talagang nalinawan ka, meron ka mga tinanggal, meron ka mga tinapos, at ito na yung simula mo moving forward sa bagong ruta. Okay? The World card, you have the Star card. Yes. Wow, napakaganda nito. This is like you successful completion of something in the past na talagang dapat nang matapos and then now, very, very busy ka reaching to your dreams. Nakita ko rito, you are now closer to a dream, closer to a wish. Matagal mo tong hinangad, matagal mo tong sinusungkit, pero parang medyo gumaan na yung pakiramdam mo this time at ready ka na. Parang nakawala ka na sa isang hectic schedule o nakawala ka na sa isang um, trabaho or pagkakataon sa buhay mo na lumamon na maraming oras mo. Pero this time around, kitang-kita ko, ready ka ng habulin, hakbangan, yung isang dream na ano ka na eh, available ka na eh, pwede ka na eh, parang ganyan. So, your hands are now open and ready na to grab that new dream. Congrats po. In the area of what you want, you have the Four of Swords. Some of you, kitang-kita ko rito, parang gusto mo talagang magpahinga minsan. Ano, nanggaling ka talaga sa madugo eh, mahirap na mahirap to eh. Kaya ngayon parang, parang sobrang pahinga, sobrang, tawag ito yung parang, naging kampante na yung balikat mo, nakahinga ka na maluwag because something ended here with the world card. Meron kang mga bagay na akala mo hindi na matatapos pero biglang boom, matatapos na yan. And totally talaga makakapagpahinga ka na, makakapag-relax ka na. Some of you are very hardworking. Mga kapwa ko Virgo, alam ko nakaka-relate ka dyan. Actually, lahat tayo hardworking eh. Kapag talaga yung isip natin nakatutok sa isang bagay, hindi tayo titigil hanggat hindi natatapos yan. Ganyan tayo. So, now you're being advised by your spirit guides to take a rest. I-prevent mo yung burnout. Kasi pag na-burnout ka dyan, baka lalong mawalan ka ng gana, lalo kang hindi maging productive. Ayaw natin na hindi tayo productive, di ba? So, if you want to have time out muna tayo, press mo muna yung pause button and then enjoy your life. Nakita ko rito that hindi mo naman kailangan gumastos o hindi mo naman kailangan lumayo para makapagpahinga. Maraming paraan. And you need to find that out. Para makapag-prepare ka here sa bagong journey, meron kang bagong pagkakaabalahan in the coming weeks, in the coming months. Ramdam na ramdam ko yung pagiging busy mo, especially here with the King of Pentacles. Talagang makakahinga ka na maluwag dahil nabubuo na yung matagal mong hinihintay. And you now, parang you are now para building or nakikita mo na unti-unting nabubuo na yung pundasyon, yung pinaghirapan mo dito. Kaya meron ka na magagamit moving forward. Kitang-kita ko rito yung kaparatagan sa puso mo. And the need, the hunger for rest, the hunger for, parang dali ang pause. Kitang-kita ko yan. Your spirit guide's telling you here na hindi mo daw kailangan magpaka-overcommit or nakita ko rito parang you're overworking yourself eh. Kayod ka ng kayod, kahit di mo na kaya, kahit pwede naman magpahinga, kahit pwede naman ipagpaliban yan, kinabukasan na lamang. Pero dahil kilala kita Virgo, pare-pareho tayong mga Virgos, alam ko na pag kailangan mo siyang gawin today, gagawin mo yan. Kahit puyat, kahit pagod, you are now setting yourself with a schedule. Nasa utak natin yan eh, naka-wire na yan sa isip natin eh. So, alam kong gagawin mo yan.
Pero find time to rest. That is your right at deserve mo ang magpahinga this time. Especially after completing this one. Okay? The Four of Swords, you have the Four of Cups. Wow. 4-4, it's all about protection. Protektado ka ng spirit guides mo, ng angel guides mo, na yung higher self above, no? Ikaw ay okay. Nothing to worry about. Ika nga, okay? With the Four of Cups, nakita ko rito na parang gusto mo nang hanapin yung mga bagay na missing sa life mo and you cannot wait na makapagpahinga. Parang ganyan. Because ramdam ko dito yung kaba, takot, taranta, frustration, and also pagmamadali na maabot na yung isang bagay. Sabi mo, pag nakuha ko yan, makapag-relax na ako. Kaya ngayon, hindi ako makapag-relax. Parang ganyan. You are now actually stepping into a standard. Parang meron kang standard na sinet para sa sarili mo. And yung standard na yan, either mataas or madaming kailangang mangyari para maabot siya to the point na nakapagod ka na. You are losing something, halimbawa, amor, energy, passion, tiwala, or pag-asa. But you want this eh. Ito yung parang missing sa life mo eh. Gusto mo makuha to eh. Kaya sabi mo, hindi ako makapagpahinga kasi kailangan ko to. So, yung pahinga, nakikita ko, unting tulog, kada araw, bigyan mo ng schedule ang sarili mo. Pero nakita ko talaga hindi ka hihinto hanggat hindi mo to nakukuha. Okay? Kitang-kita ko yan for you. Kaya naman tinan mo, lumabas sa'yo, in the area of what you need, you have the Knight of Swords. You need to slow down. Okay? You don't need na magmadali. You don't need to rush yourself. Kitang-kita ko rito that everything's going smoothly para sa'yo. Hindi mo naman daw kailangan matakot o mangamba dahil tayo mga Virgo, we always find the way. We always find the way patungo sa mga gusto natin, patungo sa mga pangarap natin, kayang-kaya natin dumiskarte. Because naniniwala ko, we are the smartest in all of these science, di ba? Nagbuhat daw ng bangko. Pero yun talaga nakikita ko for all of us. We are really, really 10 steps ahead against other people. Talagang tayo matalino tayo, maparaan tayo, intuitive tayo, no? So, nakita ko rito, huwag kang mag-alala. Everything will be fine. Everything will be fine. Nakita ko kasi dito, sa kakamadali mo, baka mamaya nadadala ka lang ng emosyon, nadadala ka lang ng takot, ng kaba, ng alinlangan, kaya parang gusto mong madaliin. Kasi pag tahimik ka o wala kang ginagawa, feeling mo you're being left out o feeling mo napakatamad mo. Parang ganyan. Kaya you're always in the run. Lagi kang tumatakbo, lagi kang gumagalaw, lagi kang nagpapaka-busy. Kasi feeling mo, there are point in your life feeling mo helpless ka or hopeless ka or useless ka, no? Pag wala kang ginagawa. Kaya lagi tayong may binubutingting, lagi tayong may inaayos, lagi tayong may sinusulat, lagi tayong may iniisip. Kasi we want to be productive. Kaya ngayon paalala sa inyo, just slow down. Enjoy the moment and take a rest kung kinakailangan. Nakita ko rito kasi pag masyado ka nagmadali, baka mapurnada ito. So make sure na every detail ay binubusisi mo. Okay? The Knight of Swords. The Knight of Swords. Okay. Kino-confirm niya ang sarili niya. Oy, stop daw muna. Okay? Kailangan relax and let's enjoy the process. Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo, yung frustration mo, yung takot mo na baka hindi maganap, kaya parang minamadali mo yung proseso. You feel like kapag wala ka nakikitang update, kailangan kong magahol, kailangan kong maging sobrang productive, no? Nag-overcompensate ka daw kasi sa iniisip mong outcome eh. Kaya medyo binibilisan mo. Sabi dito, I know you want to win this, you want to make a good outcome, gusto mo magkaroon ng magandang resulta, pero dapat may pacing ka dyan, okay? I-confirm pa natin, hindi pa ako desidido sa kanya. Nine of Pentacles, yes. Time for you to enjoy. Lasapin naman yung mga bagay na nakukuha mo. Some of you are doing well, kitang-kita ko yan. Some of you are meron namang maayos na negosyo o may maayos na trabaho, pero kitang-kita ko na may hinahangad ka pang mas malaking bagay, na? Pero nakakalimutan mo daw, Virgo, this time to enjoy what you have. Diba, meron kang magandang trabaho, maayos sa pamilya, okay naman yung negosyo, okay naman yung meron ka, namnamin mo daw yan. Learn to enjoy yung mga bagay na napupundar mo, nabibili mo, yung pera mo, yung action mo, yung mga bagay na nasa paligid mo today. Baka sa sobrang kayod mo daw at sobrang pagmamadali sa outcome, hindi mo na nalalasap o nananamnam yung mga nasa paligid mo. Lahat yan pinaghirapan mo. So enjoy it. Nakita ko rito, time for you to have fun,
If you want to go out, go out. Pero kayo po yung pinapag-ingat na maging maingat sa finances ha. Learn to be really, really mindful of your spending. Pero maraming paraan para mag-enjoy sa buhay na hindi ko magastos, na hindi mo nagagalaw yung tinatabi mo, na hindi mo nagagalaw yung iniipon mo. No, maraming paraan. Kahit nga solo lang tayo, nag-enjoy tayo, 'di ba? So, ako Virgo ko pero I always go to the cinema alone. Ganoon ako as a Virgo. So kayo ba ganoon din ba kayo? Nanonood din ba kayo ng sine o nag-mall sometimes alone, watching movies alone or doing things alone? Kasi parang mas maayos, mas tahimik. Ano? So ngayon, enjoy things. Kung ano yung sa ka mahilig, sa ka may passion, sa ka nawiwili ang isip mo, doon ka pumunta to really have some time to rest and relax. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. King of Pentacles dito, kitang-kita ko may binubuo ka na when it comes to your career, when it comes to your finances. Some of you nag-iisip ng magtayo ng sariling negosyo, o mag-ipon para makabili ng sariling bahay, o magpundar ng sideline, no? Marami kang iniisip para palaguin ang pera mo at hindi lang basta lumago kundi tumagal, humaba, and you are now thinking long term, which is so good for all of us, no? Especially po ngayong linggong ito, kitang-kita ko na para bagang you are now trying to manage things, okay? Especially po ngayong linggong ito, parang kitang-kita ko yung pagiging seryoso mo sa mga bagay na gusto mong mapundar yung pundasyon. Bawa makaipon para sa college ng mga anak, makaipon para sa retirement ko, makaipon para sa gagawin kong negosyo next year. Pinaghahandaan mo na siya this time. And don't worry kung ano man po yung pinaghahandaan mo, it will be fruitful para sa inyo. Ready ka na talagang i-close itong last chapter ng life mo. Ready ka nang iwanan yun at isara. Kasi nakita mo malapit ka na sa katuparan ng pangarap mo eh. And parang narinig ko, don't look back. Don't look back. Huwag ka nang bumalik doon. Huwag ka nang lumingon pa. Time na for you to really have this new portal sa buhay mo. Pagbabago ito. At dito ka, magiging successful. So congrats po. The King of Pentacles, the Five of Wands. Yes, very, very competitive po ang inyong mundo. Kitang-kita ko yan. So, reigning supreme ka dito. Kitang-kita ko yung panalo mo against other people. Kung kayo po ay vying for promotion, vying for aumento sa sahod, or being the chosen one to spearhead something, ikaw na yung mapipili. Ikaw yung talagang bukod tangi. Sa mga view sa negosyo ninyo, kitang-kita ko na against your competitors, ikaw yung pinaka talaga nagniningning at aangat. So, great opportunity po ito para sa inyo to get more contracts or get more clients, mga ganyan, or to sell. Marami kang mabebenta this time kung ang trabaho mo ay client-based, ganyan. So, good luck po because new circle here, also nakikita ko yan. The more na umaangat ka, the more na mas tumitibay at lumalaki yung mga kompetisyon. Kitang-kita ko yan. Pero sabi dito, kung talagang may ma-offer ka, mananalo ka dito eh. Kung talagang meron kang galing, gilas, husay, kayang-kaya mo kahit saan kadali ng buhay. Kumbaga, okay? In the area of your near future, you have the Emperor card. Emperor card's all about your power, kalakasan ng loob, and also nakita ko rito parang meron kang bagong posisyon. I don't know why. I'm seeing you sitting here pagkatapos mo ng isang cycle sa buhay mo ito nakaraan na iiwanan mo na, sabi mo close na yan, past na yan. Kitang-kita kita, you are now having this new position or a new job. Kitang-kita kita on a different place na bagong-bago sa'yo. Pero walang kaba sa'yo eh. Parang that is where you need to be. That is where you're destined to be. Kitang-kita ko yung parang gamay na gamay mo eh. Hindi ka nahihirapan, hindi ka takot. Parang you're in your best element. I don't know why. Siguro dream job mo to or pangarap mong puntahan o pangarap mong estado ng buhay. Kasi gamay na gamay mo, you're actually taking on a leadership role eh. Kitang-kita ko dito eh na parang many people trust you in that environment. Pinapakinggan yung payo mo, opinion mo, yung work mo, you are being parang cherished and respected, parang kinikilala ka sa galing mo, no? So, napakaganda. Especially po, ngayong buwan na ito, ngayong linggong ito, communication will be your power, okay? Because Mercury is entering Scorpio on October 6. So, anong epekto niyan para sa ating mga Virgo? It will help us articulate our thoughts and our passion, no? And
intense love for something. Nakita ko dito, good to for negotiation, good to for connection with other people. Talagang napaka-PR mo this week. Parang napakagaling mo makipag-usap, napakagaling mong makipag-relay ng impormasyon. Ang galing mo mapa-oo sila, kayang-kaya mo sila mapa-oo, kayang-kaya mo silang makuha yung atensyon nila at maniwala sila sa sinasabi mo. So, you have the power this time to convince other people on what you want. And everything will be in favor of you, ika nga. Nakita ko rito yung lakas mo, yung power mo, yung authority mo in a certain group, in a certain place, parang ganyan. So, some of you nakita ko bagong badge, bagong uniform, bagong gagalawan, new department, but this is higher, mas mataas. Kaya parang kinikilala ka dito eh. So, ang payo sa'yo, learn to listen. Okay? Communication is your key, yes. Pero kasabay din nun, avoid being stubborn. Okay? Nakita ko rito, baka mamaya tumaas ang ere, tumaas ang ego, alam mo na, and baka isa puso mo masyado o damhin mo masyado yung posisyon mo. Nakita ko rito, be open to listening to other people. Kailangan matuto kang makipagkapwa-tao, makinig, maging bukas sa opinion ng iba, timbangin kung makakatulong ba yun, i-incorporate mo sa ginagawa mo. Parang tulungan ba? And ang iniisip mo this time should be for the betterment ng ginagawa ninyo. Para sa ikabubuti ng lahat, sa ikabubuti ng product, sa ikabubuti ng ginagawa ninyo, no? Yun na lang isipin mo. And be good with other people. Talagang power mo this week is communication. Okay? The Emperor card, the Judgment card. Yes. Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo, you need to recognize kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo and implement that. Okay? Ngayong linggong ito, kitang-kita ko na you will realize na, baguhin ko pala to, mali pala to. Ay, mali pa yung diskarte ko dyan, sige, baguhin ko na. Ay, mali pala yung pagkausap ko sa kanya, sige, baguhin ko na. So, medyo nagiging aware ka. At kung ano man yung mga bagay na nare-recognize mo, nare-realize mo, nagigising ka sa katotohanan, a-actionan mo yun. At very, very brave ka this time to take an action on that. Parang kung ano yung mapansin mong mali, a-actionan mo agad, itatama mo agad. Kung ano yung mapuna mo na medyo hindi tama, i-bring out mo yun, sasabihin mo, tapos very, very involved ka sa pagtama noon. Parang ganyan. So, you are now correcting something that is wrong in the past at ngayon medyo lumilinis na moving forward at nakikita mo na yung smooth transition, smooth journey patungo do sa mga bagay na gusto mong makamit. And with this new position, with this bagong-bagong isip, bagong-bagong pananaw tungkol sa mga bagay-bagay, mas madali mo ma-accomplish yung mga gusto mong ma-accomplish. Okay? In the area for challenge, you have close-minded, yes. Unwilling to consider others' perspective or entertain new ideas. Be more open. Openness, receptivity. Yes, ito yun. Kakasabi lang natin. Maging bukas ka sa iba't ibang tao. Marami din silang mga magagandang opinion or payo o suggestion na pwede mong i-apply sa'yo. Baka makatulong yan. Okay? So, ngayon, ibaba ang ego, maging humble enough, maging mapagkumbaba para i-accept na okay, baka hindi perfect yung ginagawa ko, kailangan ko ng opinion din nila para mas mapaganda pa, okay? Alam ko tayo mga Virgo, we're very perfectionist and sometimes ayaw na nating ulitin pa yung ginawa na natin kasi sa isip natin okay na yun eh. Pero pag may aberya, pag may konting hindi nasunod sa gusto natin, tayo'y matutong yumuko at i-accept na ay oo nga nagkamali ako dyan. Ano kaya ang suggestion ninyo? Parang ganyan, okay? Another message, you have jumbled thoughts. Yes, gulo-gulong isip ito. The mind can make a heaven of hell, a hell of heaven, confusion, anxiety, escape. Yes, yung isip mo, kailangan mo daw palinawin. Okay? Tanggalin mo yung mga gulo-gulo sa isip mo. Kumalma ka. Kaya talaga sabi nito, kailangan mo magbakasyon, kailangan mo matulog, kailangan mo magpahinga, para yung isip mo rin napapahinga. At magkaroon ka ng creative juices dyan, gumana ulit yan. Masyado na daw siyang pagod, kumbaga. So ngayon, hinga para luminaw ang isip at mawala na yung confusion at magkaroon ka na ng konkretong hakbang, praktikal na hakbang patungo sa mga bagay na gusto mong itayo. Okay? In your challenge for the week, kayo po yung tinatawag na kontrolin, i-manage mo yung emosyon. Okay? Because nakita ko rito, meron ka mga impulse. Parang impulsive. Bigla-bigla ka magde-decide, bigla-bigla kang kikilos, bigla-bigla kang bibili, no? Kahit naman hindi mo gustong bilhin yan, bigla ka mapapabili kasi gusto mo lang biglaan. So, hindi nasusunod yung mga plano mo because of your emotion.
So, ano ibig sabihin nito? Sun is moving in the sign of Libra this time. While we're talking, nasa sign na tayo ng Libra at yung araw ay nasa kanyang sign. So, anong epekto niyan sa ating mga Virgo? We are being asked na sometimes parang dahil pagpasok ni Sun, naapektuhan tayo, gusto natin bumili ng mga bagay para sa sarili natin. Bumili ng sapatos, bumili ng damit, bumili ng mamahaling ganto, bumili ng mga ganyan, na dati naman ayaw mong bilhin kasi sabi mo, ay, hindi practical, ay, medyo mahal, may budget ako. Pero dahil nga po si Sun, nakaka-apekto sa atin, gustong gusto mong bilhin. Pero dahil po ang Saturn ay mag-retrograde this time din, so parang it will warn us on our emotions para hindi mag-dictate, okay, ng mga spending natin. So ngayon, focus tayo sa balanse ha. Hindi porket maganda at gusto natin, bibili natin agad. Sometimes, we need to balance. Swak ba yan sa budget ko? Magagalaw ba yung ipon ko? Meron akong pinaglalaanan ng pera, baka magalaw, no? So this time around, control your emotions, control your impulse. Baka mamaya mapabili ka ng di oras, tapos pag-isihan mo sa huli sa mga, bakit ko ba binili yan? Nalungkot lang naman ako. Ba't ko ba ginastosan yun? Nainis lang naman ako kay ganito. Ba't ako napabili? So, mga ganyan. So, nakita ko rito, control your emotions ha. Control your tongue. Especially, sabi ko nga sa inyo, may communication ka, napaka-passionate mo, very, very intense yung communication dahil kay Mercury na pumasok kay Scorpio at October 16. So, baka medyo mas intense o maalab yung ating paranalita. Baka mamaya yung dila natin medyo makapagsalita tayo na hindi maganda. So, bite your tongue, pag-isipan muna bago magsalita ha. Baka mamaya makaapekto yan sa iyong mga inaalagaan o sa iyong mga binubuo. Kaya ngayon, hinga muna ng malalim bago magsalita, bago umaksyon, bago kumilos para yung mga bagay ay hindi maging komplikado. Okay? King of Cups? The Seven of Wands, yes. Kahit gaano ka triggering yung ibang tao sa paligid mo, kahit na pinopoke ka na, inaasar ka na, o trigger ka na maraming tao sa paligid, do not react. Always parang protect your peace, protect your zen, protect your inner circle. Kumbaga, huwag mo hayaan na maapektuhan ka nila, and always put your boundaries, okay? Pag alam mong medyo toxic to mga to at hindi naman makakatulong sa'yo, let them go. Huwag mo hayaang lagalabas-pasok sila sa buhay mo at maapektuhan ka. Ngayon, balanse. Kontrolin ang emosyon para yung buhay mo manatiling payapa at maayos, okay? In your fortune, you have the time is now, answering the call. Yes, meron kang talagang bagong journey. Meron kang bibitawan, and then meron kang susungkitin na bagong pangarap. Kaya don't lose hope. Ito na yung simula na yan. The time is now. Congrats po. Now the message, discovering the truth. You stand in the light of truth. Yes, ito yon. With the judgment card, pag nalaman mo yung katotohanan tungkol sa isang bagay, alam mo na yung gagawin mo. At ready ka na to move forward with that. Nakita ko rito, hindi ka mag-dwell sa negativity. Pag may nalaman ka, alam mo agad gagawin mo eh. Very, very quick quick oriented tayo mga Virgo eh. Kasi ngayon mga bagay na paghandaan na natin, whether nega man o maganda, every possible outcome, naisip na natin yan. Kaya kung ano man ang maganap na totoo, alam natin yung ruta natin away from that or past that, okay? In your fortune, you have the Knight of Wands. Knight of Wands all about you talagang career-driven, moving forward, especially po, your intuition ay napakalakas this week. Okay? Some of you, parang may mga intuitive downloads, may mga divine knowledge ka makukuha this time, saka intuitive breakthrough, kumbaga, to finally solve yung mga long-standing mong mga problema. Kitang-kita ko rito, biglang may aha moment ka na parang, alam ko na gagawin ko. Tapos napaka-energetic mo, napakasigla mo kasi itutuloy mo na yung plano na yan, itutuloy mo na yung nakita mong solusyon sa problema. And now, sobrang saya mo kasi, yes, na-solve ko din. Yes, nahanap ko rin yung dapat kong gawin. And you are now charging forward. Hindi ka nagasayang ng oras, kitang-kita ko rito. But also, you're using your passion, your love, your commitment sa isang bagay, and hindi ka titigil dito hanggat hindi mo nakikita yung tagumpay. Kitang-kita ko rito, especially po, Knight of Wands is also a card of good news. So, nakita ko may go signal, sasabihin sa'yo, oy, Virgo, kaya antabayanan mo ha, yung chat mo, email mo, text, or GC, baka nandiyan yung good news na magbibigay sa'yo ng go signal para dumiretso sa mga bagay na gagawin mo sa linggong ito. Okay? Knight of Wands.
The Seven of Pentacles, yes. Yung hinihintay mo na magbunga, magbubunga na this time. Nakita ko yung tiyaga mo sa paghihintay. Eto na yan. It will come out and magbibigay sa'yo ng malaking action to charge forward and to get that. So congrats po. Talagang may movement ang hinintay idarating. Talagang sobrang excited mo, sobrang adventurous mo this time and you will get it. So congrats po. Napakaganda ng linggong ito. In your divine messages, you have luck is on your side. Yes, maswerte tayo this time. Very, very maswerte. And then step out of your comfort zone. Panahon na para kumilos ka. Iwanan mo na yung past, especially here with a chariot card. Meron kang iiwanan halimbawa na maling sistema, maling strategy, maling lugar. Nasabi mo, na-serve na yan yung purpose sa akin. Time na for me to move forward with new things. So, nakita ko talaga kakawala ka na sa comfort zone mo and ready ka na to try new things. Okay? In your divine messages, meron kang 10 of cups. Panahon na para i-bring down sa lupa lahat ng visualize mo, pangarap mo. You are now stepping into a moment in your life kung saan unti-unti mo nang binubuo yung mga bagay na iniisip mong para sa'yo. Okay? Nakita ko for the family ito, for your kids, for your parents, meron ng pinapatunguhan yung ginagawa mo. Kaya, i-close na yung dati, ready ka na to a new chapter, a wish will be granted, and it will make you and your family so happy. Kaya, fortune talaga to after difficulty. Congrats po. The Ten of Cups, you have the Queen of Swords. Yes, napakalinaw na daw ng future para sa'yo. Nakita ko rito, this week will mark the start of you having this clear vision para sa future. Nakita ko na magkakaroon ka na ng lakas ng loob na putulin o bitawan yung mga bagay na hindi na swak para sa happiness na gusto mong ibigay sa'yo at saka sa pamilya mo. Halimbawa, meron ka mga past friends, meron ka mga past job o kaya past paniniwala o kaya past dream na alam mong hindi na swak para sa buhay mo this time, bibitawan mo na yun. Medyo malakas na yung loob mo na bitawan siya at magkaroon ka na ng parang payapang puso na, okay, hindi na yan para sa akin, bitawan ko na. Parang ganyan. So, the future is bright. Kailangan lang talaga decisive ka. Alam mo yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo para matumbok mo talaga yung genuine happiness for you and your family. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Dragon, beware of self-delusion. Yes, kailangan daw talaga nakabase sa realidad ang ginagawa. Hindi pwedeng puro pantasya. Pero kaya mo ba siyang dalhin sa reality mo? Sabi ko nga sa inyo dito kanina, kailangan yung pangarap binibring down mo sa reality at handa kang aksyonan siya. Panindigan, kumbaga. Okay? Another message, you have dog far away. A distant friend is thinking of you. Meron ka daw kaibigan na inaalala ka this time. Baka tawagan mo or makipag-communicate ka to bond. Okay? Another message, you have fair woman. Babae daw na mistisa or puti ang buhok o maputing babae na kailangan mo daw kausapin sa circle mo. May concern daw sa kanya. Okay? Another message, you have peacock. Beware of great pride. Yes, sabi ko nga sa inyo, babaan ng pride, babaan ng ego, makinig, matuto, huwag matigas ang ulo. Another message, you have finger, warning you of a problem. Yes, normal naman to. Kada araw naman may problema, may dapat masolve. So, kayang-kaya mo yan. And then younger man, nakababatang lalaki sa buhay mo, baka anak, pamangkin, apo, or nakababata sa trabaho, no? So, may kausapin mo daw siya, may concern din daw sa kanya. Okay? Ang outcome of Virgo for October 6 to 12, you have, the Four of Wands. Celebration galore ito. Kitang-kita ko, you're now reaching a new milestone. Meron ka nang gagawin na bago kasi na-reach mo na yung finish line. So, nakita ko talaga dito parang merong hatid na magandang balita yung inaasikaso mo. At medyo mapayapa itong linggong ito. Kitang-kita ko yan. Adventure, yung hinihintay mong magbunga ay nagbunga. Kaya talaga may celebration for you and your family. So, congrats po, okay? The Four of Wands, you have the Eight of Swords. Yes, kakawala ka na doon sa lumang sistema na parang akala mo hindi mo kaya pero kinaya mo. Akala mo imposible pero naging posible. So, this time around, in your celebration of this good news, may realize mo, ay, buti pala nilaban ko. Ay, buti pala binatawan ko na yun. Kaya ko naman pala. So, ngayon, isa-celebrate mo yung paglaya mo sa isang lumang paniniwala, sa pagkakulong mo sa isang maling bagay na akala mo hindi ka na makakawala doon. So ngayon, celebrate it kahit kayo-kayo lamang o kahit na maliit na celebration lang ito. Just enjoy life and be happy. Be grateful kay God kasi nakalagpas ka na, nakawala ka na sa may hirap na sitwasyon, aabante ka na,
at nagiging stable na ang lahat moving forward. Kitang-kita ko na you're getting out of your shell, getting out of that prison, na akala mo hindi ka na makakawala pero eto na yon. No? So congrats, congrats, congrats. Now is the right start for a new adventure, new life, new beginning. So this will be a great, great start for your life moving forward. So Virgo, yan po ang inyong October 6 to 12. Sana po ay nakaresonate ka. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo mga kapwa ko Virgo. I love you. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.